nagpapasaya sa'yo. Pag hindi na si Lord yung nagpapasaya sa'yo, mayroong ibang nagpapasaya. So, ibig sabihin, sometimes we are looking for happiness but not in the Lord. No, we will look for someone else, somewhere else. No, so kaya maraming Kristiyano, actually they do love the Lord. Nga lang mas malakas talaga yung influence ng labas. No, kasi kung wala ka nakikita, the Lord doesn't really giving you any information how to do things. Wala ka talaga gagawin. Di ba pag wala naman inutos sa'yo, wala ka gagawin. So, how the Lord will connect with you and do something for the ministry unless you develop your devotional personal lifestyle. Tama? So, hindi ko narinig yung devotion kanina, pero bakit natin nilagay yun? Kasi I want you to engage in reading the Word of God. Pag walang Word of God sa buhay mo, yun yung reason kung bakit ka tinatamad umattend ng church. Yun yung reason kung bakit ayaw mo manalangin. Yun yung reason kung bakit para sa'yo mas masaya sa labas. You can fake it. Pwede ka nasa loob ng church, no? Pero wala kang patay ang devotion mo, patay ang panalangin mo. Ang ending niyan, lalayo ka kay Lord. Kasi may tatawag ng attention mo. Pero if you are engaged, di ba, with the Lord, no? Yung puso mo nakadikit kay Lord, kahit anong mangyari, kahit ano pang distraction meron sa labas, hindi ka basta-basta ma-distract. Diba? So, yun yung po yung reason, no? Kunin natin yung ating hope and joy sa Lord. Pagka ganun ang thinking mo, iba yung gagawin natin sa buhay. Meron lagi si Lord na divine intervention sa iyo, na the Lord will instruct you, ito gawin mo this week para pagdating ng linggo meron tayo. So, hindi yung parang nakaanga lang, tapos pagdating ng Friday, ay Friday na pala. So, alam ko, so, nanginayang ako kasi ang dami nung LCM. To be honest, isang Kristyano. Bilang isang matured na isang Kristyano. Hello? Diba? So may mga season tayo, may mga panahon na tinatamad tayo, may mga panahon na masipag tayo, may mga panahon na wala tayong gana, may panahon na malakas ang ating gana, parang gano'n. So, dapat ma-distinguish natin yan. No? Kaya ang paglilingkod sa Lord, hindi siya naka-base kung ano yung nararamdaman mo. Kasi pag doon ka nag-base, pagka tinamad ka na talaga. Di ba nakita nyo, if you always base on your emotion, mawawala ka talaga sa church. Kasi laging damdamin mo ang iniintindi mo. Tignan nyo, kung inintindi ko damdamin ko, matagal na rin siguro akong bumili. Pero hindi kasi talaga gano'n. Tama? So bilang, for example, kayo mga youth leaders, kayo dapat yung magpakita sa mga ibang kabataan na ang paglilingkod kay Lord is not just, emotions and feelings. Masaya, may party, may gano'n. Diba? Every day, di ba sabi ng Bible, you need to die for yourself. Kailangan mo mamatay para sa sarili mo. And you need to take up your cross daily. Ano ibig sabihin nun? Araw-araw may problema. Araw-araw may bibit-biting kang cross. And you are willing to carry that cross for the Lord. Kasi pag hindi mo binuhat ang cross, ibig sabihin hindi ka namatay sa sarili. Yung kasing connection nun, di ba? So ibig sabihin, you are willing to sacrifice yung personal joy mo para kay Lord. Pero ang catch doon, actually, ikaw yung magkakaroon ng joy. Kaya sabi ni Lord, if you save your life, you will lose it. If you lose your life for me, then you will save it. Nakita niyo yung sinasabi ni Lord. Pagka yung buhay ko inaalay mo sa akin, di ba? Binigay mo sa akin, mas lalo pang masasagip yan. Pero pag yung buhay mo sinagip mo, lalo ka mawawalan. Marami kasing kabataan ngayon ang napapariwara because of social media, relationship, nakikita nila ganito. But the Lord doesn't created you for that. Hindi ka kinreate ng Lord para ma-inlove lang at maging masaya. You are created with a purpose. Amen. Hindi po pag namatay ka, you did fulfill the purpose of the Lord. Ano ba niya? And then, sabi ko nga marami mga kabataan ngayon nasira ang buhay, nagpakamatay, iba maagang nag-asawa, maagang nag-buntis. After na wala naman na-enjoy nila. Namumblema na sila. Parang ganito, pag merong tulay na sira, sa malayo pala nakalagay na doon, danger. O, di ba? Wala naman doon sa area na yun eh. Malayo pa lang may reminder na. Ngayon, pag hindi mo pinansin yun, sa dulo, manapahama ka talaga. So, that's the reason na maraming tao, ang dali ma-inlove, napakadali ma-inlove, huwagi maganda, dali ma-inlove. Pero after that, ganun pa kaya pakiramdam mo, nabuntis, diba, iniwan. Nalala ko sino ba yun? Natin sila sa church, nakikita ko natin sila sa church.
So one time, pumunta sa church, umiiyak. Sabi ko, bakit ganito? Magpapa-counsel ko. Sige, kwentuhan kami. Nabuntis pala siya. 17 years old. Ngayon, ano sabi nung lalaki? Ewan ko kung hindi nga po ako pinapansin. Dati sweet kami, tapos lagi ako ngayon, halos hindi na ako pansinin sa daan. Nakita ko, naawa ako eh. Pagkatapos mag-enjoy ng lalaki, hinima ka lang sa sandali. That's how you get. Pagka ang buhay mo, hindi mo binigay kay Lord, ibig sabihin, the Lord will not give you also a right person. Kaya mga kabataan, tandaan nyo to just, lalo na Justin, you're responsible with their life. Kasi ikaw leader nila. Not just a title. Pag title lang ang kinasaya mo, and then title lang din yung magiging reward mo. Diba? Pero, like for example, if you're leading these people to the Lord, diba? Something, alam, sabi ko kay Aris ng linggo. Dahil linggo ba yun, kailan pa nag-usap yun? Ano ba yun? Tuesday ata. Basta nag-usap kami, sabi ko sa kanya, bro, it's not too late to change. May ano pa rin nilalaan sa iso. Kasi ang magsasuffer dyan yung mga bata. Ito nakikita ko yung anak ni Aris, diba nasa labas. Wala, alagaan naman nila nanay Linda. Pero iba pa rin yung alaga ng magulang. Tama ba? Alam niyo ba yung dalawang anak? Magdadalawang linggo pa lang silang wala, pero sobra na yung pamumuli na ako sa amin. That's how a father loves their children. And, natatawa nga lang ako sa dalawa eh. Napupwisit na ako sa dalawa minsan. Pero actually, makikita nyo, ang pinag-aawayan na naman dyan mga yan. Laptop saka cellphone. Hindi mo naman makikita nagmumura yung mga yan. Hindi mo naman nakikita may ginagawa mali sa labas. Wala namang ugaling rascal. Actually, that's my standard how to raise them. Pero pag tinignan nyo sila, JC, di ba, scholar siya sa Payos. Si Sasay, kahit hindi siya may honor student, pero alam ko yung capacity niya kasi depende kasi sa teacher eh. Alam niyo, pinakamagaling ng teacher talaga si Ma'am Leonie. Na-brought up ni Ma'am Leonie yung ano niya, yung skills niya. Magre-retire na ata si Ma'am Leonie. Oo, na itong taon ata. Tapos na siya. Tapos, itong mga teacher niya na bago, masyadong, ano yun, masyadong matatapang. To the point, si Sasay, hindi niya na nilalabos yung talent niya. Hindi siya, kaya nung nag-reading sila, assessment, gulat sila eh. Kung gaano kagaling magbasa si Sasay. So yun yung isang strength ng magkapatid na yun, pag pinagpasa mo yun ng English, very accurate. Lalo na si Sasay pag pinapakinggan mo siya magsalita. Sobrang ganda niya mag-deliver ng word pag pinagpasa mo siya in English sa Tagalog. So, ang tatay, my role is to raise them in the right way, in a biblical way. As a leader, you need to take care of the people na kasama mo. Pagka kunyari, for example, si Danilo hindi nakapag-church, ang unang-unang malulungkot dyan, siyempre yung youth leader. Bakit wala? Ano nangyari? Kinabukasan din, sinasabi ko siya, based on my experience, no? Na naging youth leader ako, naging youth pastor ako, naging praise and worship director ako. Yun talaga yung heart ko. Sabi nga ni Bishop Paul, si Chris, nung panahon ng siya ang director ng praise and worship, too much perfectionist. Totoo talaga, pag nagpatugtog ako, pag mali, tigil. Hindi ko magagawa dito yun. Di ba? So yung level ng professionality ko, hindi ko magawa dito kasi dito kailangan ko mag-adjust, kailangan may anong tugtugan. Minsan nakita naman siya, siguro siya wala sa tono, di ba? Si Justin lagi nasa tono. Alam mo ba? Di ba? So yun yung idea. Kaya, church, malapit na mag-anniversary, so I encourage you. Let us help one another. Huwag lang natin antayin dumaan yung araw. Diba? Kung si Danilo nga bago gusto mag-participate. Tama ba, Danilo? Amen. So, diba? Actually, nagpa-plan kami, nag-usap namin ni Danilo to start a Bible study. Tama ba? Sa bahay nila. Pero visit muna ako. Pero hindi po ako mambibisit. Bibisit ako. Hindi mambibisit. Diba? So, ganun. Kaya, gusto kong, actually, meron nung ganung heart talaga kasi Pabs. Gusto niya. Nga lang si Pab, madali naman ma-distract. Yun naman ang negative part sa kanya. Madali siyang ma-distract. Hindi nga daw niya kayang paglabanan yung bukso niya. Ay, hindi. Kaya niya yun. Sa mindset niya lang yun. Imposible yun. Kasi, tawag dito, pagka mas malakas ang laman, ibig sabihin, wala siyang intake ng word God. Parang pinipig mo lang, pwede kang makikita ng umiiyak, pwede kang magsalita ng maganda, pwede kang mag-preach sa maayos, pero deep inside, broken ka na talaga. Kaya kasi lagi sinasabi sa inyo,
na simulan natin. Kasi nakita ko ang church natin, hindi naman tayo pipitsuhin eh. Bakit ko lang napunta? Kasi one thing that we are missing is the commitment. Sino yung kaya mag-commit? Diba? Kasi bakit natin inaano yung oras? Kasi doon tayo laglag. Doon tayo medyo sira. Tama ba? Tama? We always choose convenience over obedience. No? Masaya ako dito eh. Sana ako susunod. Yan ang yung problema ng church natin. We always choose convenience. Kung saan ka relax, kung saan ka medyo hindi challenging. Tandaan nyo ang Christianity, challenging yan. Diba? Pero hindi ko may explain sa inyo yung totoong buhay ng isang Kristiyano unless papunta ka doon. Nawal yan. Parang sabihin, kahit maraming problema sa pagiging Kristiyano pero masaya. Paano mo may experience yun? If hindi ka napunta talaga doon. Paano mo maintindihan yung sinasabi ko if hindi ka napunta talaga doon? Pwede mong i-analyze. Kaya ang sabi ngayon ng mga pastors, Christians are well-informed. Alam natin, theology, alam natin. Tanayan na, but not transformed. Totoo yan. Maraming Kristiyano ngayon, head knowledge ng pagkakalam kay Lord. Pero walang transformation ng puso. Yun yung sinasabi ni James, hindi na bumababa sa puso yung transformation, sa isip lang. Maraming tao kilala si Lord through knowledge and information. Alam nila lang kilala si Jesus, anak siya ng karpintero, si Jesus ay napako sa krus, siya siyang Hudyo. Alam ng tao lahat yan. Diba? At alam nila si Cristo nabuhay muli after 3 days. He lived 2,000 years ago. Alam ng tao, they are informed, but not transformed. Parang galito, no? Pwedeng kilala niyo si BBM, diba? Alam niyo yung mga nangyayari sa buhay niya. Pero ang tanong, magkakilala ba talaga kayo? Hindi ba? So, yun ang ibig sabihin nun. They just know Christ by information, not personal relationship. Kaya, nakita niya ibang Kristiyano. Nakita niya yung Kristiyano kahit pagod na naglilingkod ka. Something na hindi ma-explain ng iba. Kasi it's personal sa puso natin. Diba? Tanungin niyo bakit si Pastor nagtidire-diretso sa kuya ko kahit wala akong allowance. For 5 years, alam niya wala akong allowance sa church. Wala akong sahod. Alam niyo, nagkukwento si Regine nakaraan. Magkano na 70% goes to the pastor. Pagka nag-tithes and offering, 70% goes to the pastor. Ginawa ko po ba dito? Never. Actually, ako pa yung nag-add. Diba? Kita niyo, alam nila Justin yan. Justin, magkano natira sa Gcash ko? 0.60 centavos. Wala pang piso. Kasi binayad ko sa kuryente. Kita nyo? Totoo lang ako dyan si Nanay Ana. Sa Nelly na may libreng halo-halo. Diba? Si Lirisha. Si Justin every morning nagbibigay ng tinapay yan. Yung tinapay na ko nila, na-amaze talaga ako. Nilagyan niya, alam niyo yung Notting Hill sa Osage, yung Nutella pero Notting Hill nakalagay. Nilagyan niya ng palaman yung kaya lang, sinipis lang po talaga din ang papel yung pagkakalagay ng palaman. Ano po ang bill ng kuryente, kahit ang bill ng tubig. Sorry, pray. Let's read this one. We are living in a world where everything changes. Tandaan niya na. So, walang permanente sa mundo. Lahat nagbabago. Trend, shift overnight, technology advances by the minute, and even people can be inconsistent. Totoo yan. So, what was certain yesterday can feel uncertain today. In the middle of all this instability, hearts grow anxious, faith can waver, and people begin searching for something, anything that will remain steady. So, ito yung problema. No? Dito sa mundo, maraming nagbabago. Tama ba? Ano may kinukwento kay Justin, kukwento kami nakaraan about Binalonan. Nalala ko nung matagal ako nawala sa Binalonan. Tapos, pinapunta kami. Sama ko si Pastora, si JC, I think 4 years old pa lang si JC. No? So sabi ko, Pastora, sige pagdating natin, diretso tayo sa palengke ng Binalonan. Kasi ang daming kakanin, alam mo yung mga nakalakad lang sa Awayan. Tapos yung, alam mo yung probinsya. Pagdating ko doon, nakita ko yung palengke ng Binalonan, parang ano na, parang food court na. Hindi ko na alam. Tapos may Jollibee sa tabi. Ay, parang alam mo yung probinsya vibes, nawala. So everything changes. Pero, meron mga tao, may mga bagay na hindi nagbabago. So ito naman ang isang another story. Nalala niya yung tricycle na binigay sa atin. Di ba pinaregister namin yan kasama yung asawa ni Pastor Christy.
Kaya nung una, Urdaneta, nakita ko yung CSI. Tawag